Basta pag dumating po, ang alas 11 ng gabi, kulaong time na yan dito sa channel ko. Sa mga pro Duterte na manonood ko, eto po, pakinggan ninyo kung gaano barubalin ni Kulaong si Sara Duterte. Oh, man. Ngayon, sinulatan nila yung Court of Appeal at saka yung judge. Sabi niya sa Court of Appeal, this is ignorance of the law. Kaya pakawalan nyo na yan sa FLM. So, binibigyan ng 15 days yung korte para itama yung pagkakamali nila. Wow. Wala na, kahon na. Yun na yung kinatatakutan nila, kaya nagbabalik tayo na rin siguro sila. Walang lawsuit para sa kanila, sir. Yung babalikan mo, boss, paano natin babalikan yun? Yeah. Sabi ko nga sa buhay ko, siguro kaya ako kinulong dito ng Diyos. Gusto niyang maranasan ko all walks of life. Biruin mo, Yun ang sinasabi niya, kaya daw siya kinulong ng Diyos para daw matutunan niya ang all walks of life. Hindi! Kinulong ka dyan ng Diyos kasi pinaparusahan ka. Huwag mo kaming bilugin ang ulo ngayon. Ikaw kinulong ng Diyos para matutunan mo all walks of life. Ngayon lang ako nakarinig nun Diba ang Diyos, dadaling ka sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Pero hindi sa kulungan. Kaya dapat talaga dito kay Boy Inodoro mawala sa SOCMED. Tama yan, Chrisley Gaming. Grabe pambubudol nito sa amin nung time na yon. Grabe talaga. Grabe pang uuto sa amin. Biruin mo, ginagamit niya ang Panginoon. Ginagamit niya ang mga salita ng Diyos para maniwala kami. Kaya nga po, alam nyo ngayon, kuwari ako, nanonood ako, may ini-interview na tao. Tapos dinamay ang Panginoon. Sabi ko, nagsisinungaling to. Kasi hindi naman ito idadamay ang Panginoon kung kung nagsasabi to ng totoo Kasi, yun po ang pinaka madali na salita. Idamay mo salita ng Diyos para magmukhang totoo sinasabi mo. Di bahala na ang Panginoon kung parusahan ka. Kung ikaw parusahan niya, pag ikay namatay na, pumunta ka dun sa pinto ng langit, ikay sesentensya ni San Pedro kung papapasukin ka o hindi, di ba? Sasabihin mo na lang siguro doon, kung ikay nagsisinungaling, nakatulad ni Kulaong, ginagamit ang salita ng Diyos, sasabihin mo na lang, ano ko lang mo yun, joke ko lang naman yun sabi ni Kulaong, di ba? Baka sabihin ni Kulaong, ano lang yun, naisip ko lang yung sabihin, opinion ko lang yun. Una yung magsasalita. Maraming pwedeng gawin. Una higit sa lahat siguro, yung mga taong nagkulong sa akin, kinasangkapan sila para matapos ang isang kabanata sa buhay ko. Baka ito yung itinatadhana ng kabanata ng buhay ko na kailangan matapos. So, hindi ito magiging ganap na ako kung hindi sila yung kasangkapan para maging ganito ako. I could forgive them, move forward, close the book, and raise the glass. Pero ako magsasabi niyan. Minsan iniisip ko rin na siguro nakulong ka for your safety. Kasi pag nasa labas ka, baka may nangyaring iba. Tatawa naman ako doon. Maaaring ganun po. Maaaring ganun. Isa lang ang pagkakaalam ko. God love me. Hindi niya ako pinabayaan. Ayun. God love me. Hindi niya ako pinabayaan. Pinakulong ka lang. Ayun. Salamat Ito si Kuya Go Go Go. Bagong Pilipinas. TY Mac, mabigyan mo na ng justice ang OFW. Wag na kayong paloko sa scammer. Totoo naman po yan. Kuya Carling, 1969. TY Mac, mabigyan ng justice ang OFW, wag na kayong paloko sa scammer. Di ba? Nakaka-reply na pala sa comment. TY Mac, mabibigyan, yun ulit yun. Di ba? Ang galing Salamat po sa inyo pong pakulay, sa inyo pong napaka-generous na blessing na binibigay sa akin. Salamat po Mesyang, at ito si Makoy. Ayan, salamat. Okay, ito. Play pa natin. Hindi niya ako hinawakang literal na humawak ng rehas.
Parang sa kwento nung kasama mo sa kulungan eh. Natutulog ka sa sahig na Zelda. Ah, parang ano yan parang kontra yan doon sa na-interview ni MG pero ngayon, 'di ba, alam natin si Kulao ang nagsisinungaling. Kasi hindi naman ako nakarehas eh. 'Di ba? Ito pong kanya mga sinasabi na ito. Ipapadala ko sa Senado. Meron akong vlog din bukas, abangan po ninyo. Vlog ko to bukas. Pero topic din natin to sa live natin bukas. Kasi, hindi ko natapos i-edit ngayong gabi. Kaya po hindi ko na-upload. Ang topic natin bukas, patungkol po sa BJMP. Ipapadala ko sa Senado etong video ni Kulaong na ito. At, nako, sabi ko nga sa inyo, yung panawagan ni Boss MG, panawagan ni Kuya The Kings, ginising yung utak ko. Sabi ko, ang dami kong hawak dito eh. Ang dami kong pwedeng gawin dito kay Kulaong para ito mabigyan natin ng leksyon eh. Bukas po, tatapik natin to. Kasama ang BJMP, kasama yung topic natin, BJMP, Rapi Tulfo, at sa lahat ng mga pwede nating padalhan nito. Papadalhan natin tong video na to kasi po naging mainit po ito na usapin sa Senado. Hindi nila alam yun. Tuloy po ang paglakad nyo sa Senado. I was thinking about it. Sabi ko nga, kapag na-meet ko yung inihingi kong expectation, I'll do it. Although may puhunan, siguro, yung sa sarili ko, mga natulungan ko, nasa 6 na milyong Pilipino. Pucha, marami pa sa mga politiko yan. 6 na milyong Pilipino. Ang tanong, baka patay na yan. Kulaong! 6 na milyong Pilipino na tulungan mo? Ba't yung nanay mo umiiyak, humihingi ng load? 6 na milyong Pilipino na tulungan mo? Ibig sabihin, inuna mo pang tulungan yung nanay, yung mga Pilipino na 6 na milyon kaysa sa sarili mong pamilya? Sus, Marioso. Napakarami pala na tulungan ni Kulaong, 6 na milyong Pilipino. Hindi na lang, tanga! Imaginein mo yon, napakadami nun, 6 na milyong Pilipino. Abay, lagpas yun sa lagpas yun sa ilan ba? Kasi nasa 115 million ba tayo? Tapos 6 na milyon na tulungan mo. Wow! Ang tindi mo naman. Abay, malupit. Wow! Diba? Ang lupit mo! Ang lupit mo talaga, Kulaong. Napakarami mo natulungan. 6 na milyong Pilipino. Pero yung nanay mo, umiiyak, humihingi ng panggastos, panload kay Inay Mary Ann. Hindi mo man na nabigyan. Okay, sabihin natin 50 makuha ko, 50% na natulungan ko, maalala ko. Di may 3 million ako. Makikihati ako sa Marcos Loyalist. Makikihati ako sa Ilocos Norte. Akin ang buong Maguindanao. At ang buong Region 2, akin yan. Kanya daw Maguindanao, saka buong Region 2. Ilocos Sur yun, saka Ilocos Norte. Ang Region 2. Tama ba? Tignan ko baka mamaya mali ako Maguindanao? Pucha, kaya pala nung pumunta ako kay Sir Dong Mangudadato, nung panahon na nangangampanya kami kay Yorme Isko Moreno. Sabi sa akin ni Sir Dong, tinanong ako, Mac, paano ka ba naging vlogger? Saan ka ba nagsimula? Sabi ko, ako po ay naging vlogger po ng moto vlogging, mga karera po ng motor. Hindi pala, ito Batanes, ang region to pala ay Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino.
Tuguegarao ang kanilang regional center. Ayan, hindi pala Ilocos Norte ang Region 2. Region 1 siguro yung Ilocos Norte. Hindi ko kabisado yung regional eh. Sabi sa akin ni Sir Dong Mangudadato, matagal ka na bang vlogger? Sabi ko po, motovlogger ako. Tapos napunta po ako sa politika noong panahon ng pandemya. Napunta po ako sa community ni Francis Leo Marcos. Yung namimigay po ng bigas. Sabi ni Sir Dong, nako, budol yun. Ang daming binudol yun dito sa amin. Galit nga yung mga may palaisdaan dito sa amin eh. Diyan sa tao na yan eh. Maguindanao. Nabubuisit yung mga tao sa kanya doon. At mayroon akong isang kaibigan dyan, makakapagpatunay niyan, na talagang si Kulaong doon po sa Maguindanao, perwisyo ang dinala sa mga tao. Hininga ng pera tapos naglahong parang bula. Tarantado na yan. Tapos sasabihin Maguindanao kanya. Baka nga yung mga taga Maguindanao nung nakita kumakandidato ka, nakikita ka sa TV, baka minumura ka. Bubok na to. Tapos yung Region 2 sa'yo, ilan lang yung nakuha mong boto? 4 na milyon. Kasi na gamit mo Marcos. Kung gamit mo Mangusin, walang boboto sa'yo. Pero dahil Marcos ang ginamit mo, may bumoto sa'yo noong 2022 election. So, may potential na manalo. Kumuha pa tayo ng supporters sa Alabang, sa Montalban, sa Rizal, sa Taytay, sa Tanay, Infanta, Quezon, marami. So, maaari. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, hindi na kasi ikaw magsasalita Romel Taong bayan. Sa question and answer na lang, ang sasabihin ko lang, nasaan kayo ng pandemic, tapos na, palakpakan na yung tao. Diba? Sa mga pro Duterte dyan, pakinggan ninyo ulit. Hindi na kasi ikaw magsasalita Romel pa tayo ng supporters sa Alabang, sa Montalban, sa Rizal, sa Taytay, sa Tanay, Infanta, Quezon, marami. So, maaari. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, hindi na kasi ikaw magsasalita Romel Taong bayan. Sa question and answer na lang, ang sasabihin ko lang, nasaan kayo ng pandemic, tapos na, palakpakan na yung tao. Diba? Tsaka boss, Sabi ko, marami pong silent supporter mo talaga. At saka malayo sila sa akin, Diyos ko, kahit magdebate kami dyan. Kung ang ilalaban lang naman sa akin, si Sara, mga old political trapo, tsaka si Manny Pacquiao, di ang layo na ng agat ng agrat. Kita mo ilaban daw sa kanya si Sara, si Manny Pacquiao. Pasuntok kaya natin kay Manny Pacquiao to. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, mas lalo na siyang masira. Ayan na, ano kayang kumpanya yon? Anong kumpanya yon? Idol, FLM. Napakayaman mo talaga, nagpapauta ka ng 1.7 billion. Kay Manny Pacquiao na merong net worth na 3 billion. Ay nako. Diba? Lakas ng bagyo, road sector. Totoo yan. Nay Maria Leonora Roque. Ayan, shoutout po. Rakista. Super Pray. Ayun. Lesson TV. Sarap tuktukan. Mesyang TV. Di wow. Boy pa yata yun. Ate Mayet, si Victoria. Zobel R. Imaginein mo si Manny Pacquiao may utang sa'yo? Nak ng teteng. Road sector, si Dong Batalan, hindi namin, kumbaga, alam naman namin si Dong Batalan, na lang din, biktima. Hintayin natin, malay natin, baka ma-interview ni Boss MG yan, di ba? Imagination friend niya yon, John Grat, Cyber Noipi, Bagyong Gusin. Ayan. Dan Jason Mendoza. Sino po kausap ni Kulao na sinabi niyang natutulog siya sa inodoro, Kuya Mac? Si Bernard Chong po. Yun po yung kausap niya. From Cotabato City ako. Malapit lang ang Maguindanao sa Cotabato City.
Okay, di ko nga narinig pangalan niya doon. Galing nitong matandang to. Erina Kay. Actually, meron po akong kaibigan sa ano eh. Sa Dato Paglas, saka sa Bulwang. Ayan, sa Bulwan, meron akong ano dyan. Meron akong kaibigan dyan. Nico Paxes. Ayun, hello po. Lena Nacional, dapat to dali na sa psychiatrist. Iscarm, Kalasag. Bad trip siya kanina sa live niya. May nagsabi, bata lang daw siya ni Abel P. Sasampigahin daw niya. Makoy, oy, hello. Grabe, may sarili talaga siyang mundo na nabili niya ng 70 billion. Imagine niyo po si Manny Pacquiao, nakita natin kung gaano po katindi ang ginawa niyan para maihahon sa hirap ang kanyang sarili. Bukas na libro ang kwento ng isang Manny Pacquiao sa ating mga Pilipino. 'Di ba? The Filipino champ nga eh. 'Di ba? From rags to riches talaga. Tapos tatarantaduhin lang nitong si Kulaong. Si Sara Duterte, kita nyo, sabi niya, kahit itapat pa sa akin itong mga trapo na to. Sa debate daw. The Survivor, nanay, shoutout po. Isang ano lang daw. Sa debate, wala na daw panapat sa kanya. Paano magiging walang panapat sa itong mga taong ito, Kulaong? Si Sara Duterte, vice presidente ngayon. Si Manny Pacquiao. Dito ako kaya sa sinabi niya, yung kay Manny Pacquiao may utang. Imagine niyo naman po yun. Excuse me po. Si Manny Pacquiao, napakaraming karangalan ang binigay niyan sa ating bansa. Si Manny Pacquiao kapag po may laban yan sa Amerika, walang krimen na nangyayari sa Pilipinas. Humihinto ang buhay ng mga Pilipino kapag may laban si Manny Pacquiao. Kasama pa dyan yung mga karatig bansa natin. Tapos, tong tagmumukha na to, may utang sa'yo na 1.7 billion si Pacquiao. Po, Mariosep. Ay, nako. Si Mangusin, mukhang raglang walang riches. Sailor, kay MG pa nga lang, na high blood na siya eh. Kay Sara di pa kaya? Super Prey, madami pa kasing mag-finance. Okay. Ewan ko. Okay lang po ba yung audio ko dyan sa inyo? Parang putol-putol daw dun sa sa monitor ko eh. Baka pangit yung ko pangit yung aking may utang sa kanyang delusional world. Yun nga po, imagine niyo po yung ginagawang katarantaduan na yan. Nawawala yung audio ko. Okay. Teka. Punta tayo dito. Palit ako ng ng mic. Teka, palit tayo ng mic. Baka mamaya okay. Ayan po. Okay na po ba? Kung ito yung mic na gagamitin ko, okay na po ba? Okay yung audio, na-mute lang pag lumabas ang ads. Okay po. Ayun. Okay naman daw, sabi ni Kuya Roberto Dizon. Cybernoipy. Boss Mac, yung audio nyo kasi pangit yung litrato. Walang audio, garalgal. Okay naman po, Sir Mac. Malala na yung tao na yan. Super Prey. Kaya hindi na po kakayanin ng psychiatrist ang utak ni Kulaong. Pakisampingil na yung buko. Okay naman po. Baka sa signal yan. Walang problema sa audio. Okay. Mas okay yung kanina, Boss Mac. Talaga ba? Boss Mac, wag mo naman kawawain si Idol FLM kasi pinatato pa ni Jake Magnus mukha niya.
Okay. Sige, balik na lang tayo dun. Garalgal daw, garalgal. Okay. Baka nagluloko tong aking ano eh. Itong aking webcam. Kasi dito ako nakamic eh, sa webcam. Tapos ito yung monitor ko. Mas okay yung kanina na audio. Ayan po, ayan po. Ayan, pinalik ko na po. Diba? Kaya sana, itong mga tao na na-name drop ni Kulaong, si Sara, at itong si Manny Pacquiao, marinig yung kanyang mga pinagsasasabi patungkol dito. Kaya patungkol dito kay sinasabi ni Norman Mangusin dito sa mga tao na to. Sinasabotay ka ni Kulaong Mac. Nako, baka ano tawag dito? Inoorasyonan. Ay nako. Opo, binalik ko na po. Ayan, The Survivor, si Alfa Romeo, pag tumatawag sa amin, sinasadya niya iparinig usapan nila noong nakakulong si FLM. Binubuking usapan nila, pareho silang, hindi po, The Survivor, si Kuya Alfa Romeo. Nakausap ko po yan, nakasama ko po yan. Hindi po man lang kailanman nanlin lang si Kuya Alpha. Talagang eto lang pong si Kulaong lang po talaga, magaling po mag-twist to ng istorya. Grabe imahinasyon, di ba? Okay, mali daw acting nila, boss. Ayan, eto na 'yon. Nung sabihin mo may problema, audio mo wala naman problema. Okay po. Baka patawas ka yan, Sir Mac. ito na yung mic na gamit ko dito sa aking Hindi totoong akro yan si Kulaong. Pati kapatira namin niloloko. Lagi nga yan, long live! Boss, totoo ba sobrang baho daw ng bunganga ni Doro? Yung pong babae na dumalaw sa kanya, si ma'am, na gusto niyang igilid, yun po nagkwento sa amin na mabaho daw po talaga hininga ni Kulaong. Yung mga kinunta ko mangkukulang, boss, para ipatira si Kulaong tumanggi, Boss Mac, wala na daw ilala. Ay, nako. Alam niyo, mas masaya to kapag nandyan yung 14 vloggers, sa totoo lang, yung mga tropa natin, papaketing ko. Kaya lang kasi, wala pa ako StreamYard eh. Hinintay ko pa yung sahod natin sa YouTube, saka ako bibili ng StreamYard. Medyo may kamahalan din kasi yun eh. Nasa parang 1.5 yung StreamYard. Ay, nako.